All right, hello everyone. We are really very excited today because it's our maiden program or maiden broadcast of, well, this is under Pasyal Tayo, but there's an episode called Special People because this time, instead of us going to some other places, we have visited one friend of ours, and I've known him for a long, long time, especially that he has done service to a lot of our people, to a lot of our fellow Filipinos. But I'm so proud that this guy is a person that the senior citizens can lean on. And of course, not just the senior citizens, but women in general. We are there for him as well. In fact, we believe in the change that he can do for our country. That's why we called ourselves Alyansa ng mga kababaihang naniniwala sa pagbabago. That's actually Albani for pagbabago or for change. So let's find out what we mean by this. So in this episode today, again, a special feature will be on our dear friend, Sharif Ibrahim Albani. Good morning, sir. Good morning, Madam Sona. Sa lahat ng mga kapatid natin, staff ng CAP TV, Luzon, Visayas, Mindanao, Muslim, Christian. Gusto ko sanang bumati nawa sa mga tunay na kapayapaan sa mga kapatid ko Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Eid al-Adha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayun. Ang dami niyo pong mga yung lately activities, like I remember huli tayo nagkausap, magkakaroon pa lang ng Ramadan. Diba po? So, and then, ano po itong recent na nagkaroon ng holiday? Ito po yung isang yung greatest prayer ng mga Muslim, which is Eid al-Adha. Kumbaga man sa na pilgrimage ng mga Muslim. So lahat ng buong Muslim sa buong mundo nag-perform sila ng Eid al-Adha. So malaki pong ritual o kaya practice ng mga kapatiran natin Muslim sa buong mundo. So naniniwala ko because of their faith na nananawagan sila na prayer that could move mountain. That's very true. Kaya po tayo in times like this, in times of pandemic, tayo po ay we cling on to our prayers because we believe that really prayers can move mountains. So, speaking of the mountains we're trying to move, alam ko po kayo, mahirap kayo talaga matsyempohan. So, I'm very happy that you're here and I know that you have other plans coming up. So, gusto ko lang munang malaman, ano po ba ang ginagawa ng isang Sharif Ibrahim Albani dito sa mga panahon na to, in these trying moments of our life? Well, meron tayong isang organization, pinamagatan namin yung tinatawag na World Philosophical Forum Philippines, isang NGOs na ang layunin upang pagkaisahin ang Muslim, Christian at mga katutubo because we believe yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan. Recently, nabigay ang World Philosophical Forum, tumulong tayo from Batanes to Tawi-Tawi, abot ng ating makakaya. So we never expect na tatagal pala yung pandemic na ito. Kaya nga po. So, ngayon, nakikita namin, we never stop propagating on paano natin bigyan sila ng philosophical idea sa mga bansa natin, kung paano magkaroon ng marangal na pamumuhay. Ang objective na ensure to establish poverty eradication. Poverty eradication. Napakaganda pong programa yan, especially sa panahon na ganito. So later on po, babalikan natin yung dahil gusto kong malaman kung ano yung ating patutunguhan. But then, itong mga panahon na to, alam niyo, sanay akong tawagin siyang senator, pasensya na, no? Hindi ako sanay tumawag ng Sharif lang, no? Although, of course, dapat tinatawag ko lang siya first name basis because that definitely, una-una ko po siya nakilala, batang-bata pa, no? Many years ago, pero talagang nandun na yung puso niya at adhikain para sa ating mga Pilipino. Saan nangyayari po ba ngayon? Dahil alam ko mas marami kayong napupuntahang lugar. Ano po ang nakikita niyo mga problema talaga ng ating bayan? Well, last few months ago,
umikot kami sa buong Pilipinas, actually, kahit pandemic. Pero gusto namin malaman talaga yung grassroots problem. We are in tandem with Undersecretary Makatuman ng DTI sa kanyang pamagat na advokasya, ang kabuhayan ay kayang-kaya. We went to Barn, Region Barn. Nakita namin, we meet the governor, governor ng Tawi-Tawi, and some leader, congressman, mayor, more than 500 leaders. Makita namin, wala din nagbabago. Nagdoon din ang kahirapan. So pumunta kami sa Region 12, Region 11, 13, and also the Caraga region. Ganon din ang nangyayari. Ang daing ng mga kapatiran natin, magkaroon ng tunay na livelihood sa bansa natin. Kasi ang problema kasi, we have a lot of problem. We have a multi-purpose problem. Problem of corruption, problem of criminality, drugs. Almost 97% in every barangay, according to the issue, there is still drug currently. No? So, yung criminality sa Mindanao, makikita natin, ganun din ang problema. Mayroon din tayong leaders, napunta mga leaders natin sa Marawi ngayon, naghihingalo, patapos na ang ating mahal na presidente, hindi pa nagagawa yung kabahayan nila. Sunog talaga. So nakikita ko, few months ago, pumunta rin tayo sa Region 5, ganun din, we have a convention din, pinausap natin ng mga leader, the same hinaing. Pumunta tayo sa Region 1 and 2 recently, ganun din ang nangyayari. So nakikita ko sa panawagan ng masses, naghahanap ngayon ang leaders, naghahanap ang mga tao, the real leaders could lead the Filipino people with dignity. Sino kaya ang mapipili natin? Darating na halalan because ngayon nakikita natin we are under a political fever. Malapit na. So, yun ang pinagmumuni-munihan ng mga grupo. At yun, speaking of that, yung talagang gusto kong tanungin sa inyo, dahil I'm sure na kayo sa tagal ninyo sa larangan ng paglilingkod bayan, meron na rin kayong mga nakakadaupang palad at nakikilala. So alam natin ho, sino yung mga pinag-uusapan at pinag-iisipan ng mga tao, ng mga probable potential leaders. Probable na, potential pa. Pero kasi iba probable lang, yung iba potential. Let's hear it from the guy who knows everything about the people he meets. Pwede ko bang matanong ko yan, isang sensitibong issue na yan. Sa mga naririnig po natin, pwede po natin isa-isahin at bigyan ng talakay. Anong masasabi natin sa kanila? Pwede, no? Tayong lahat, lalong-lalo na kami mga kapatid natin, Muslim, lalong-lalo na ako last election 2016, I ran under Labour Party or Independent. I really support Duterte. The whole entire Muslim, including Mishwari, they support the MNLF, everybody they support our beloved President. Nakikita natin sa tagal niya na nanunungkulan, maraming nabago, maraming nagbabago. Yung mga constituent natin nangangarap na magkaroon sila ng hope. Ano ba yung mga hope na yun? Wala na yung corruption. Ito yung mga pangarap natin. Mawala yung corruption. So, mayroon pa rin umulingaw-ngaw na corruption. In fact, nagsalita na si Manny Pacquiao. Mawala na yung drugs. Sabi rin ng ating mahal na presidente, within 3 to 6 months, mawawala yung drugs. According to him, ipukot natin siya. So, hanggang ngayon, makikita natin, there is still drugs. No? Pangalawa, yung issue ng mga kapatid natin Muslim, sa Mindanao, ito na yung barn, mas lalong nagkaroon na disunited ang mga kapatid natin Muslim when he signed the Bangsamoro, the barn. So, mayroon nag-o-oppose ngayon, hindi pwede i-continue, extend yung barn.
So, maraming issue na nangyayari. Tulad pa rin ng Marawi, nakikita natin hanggang ngayon, kawawa yung sambayanan, yung mga kapatid natin Muslim, hindi pa na tatayo yung bahay nila. So, nakikita ko, we love President Duterte that has his political will. So, may kakulangan ng kaunti. We salute him. Everybody love Duterte. Since we are under a democratic country, paalis na ang ating mahal na Duterte, paalis na siya eh. So, nagkaroon kami ng survey sa lihot mga ano pang nararapat na tingnan natin. So, nakikita ko, and I talk with Manny Pacquiao, ang kailangan sa bansa natin, yung organization, I am speaking in behalf of my group, in behalf of my organization, kasi nagtitingin kami who are the leaders and qualified to handle the responsibility. What are the basic qualifications? The philosophical idea. So nakita ko dito, nandito kay Manny Pacquiao, ang lahat. He is a man of principle with honor and dignity. Nakikita natin, galing siya sa mahirap. He understand kung ano ba yung mahirap. Ang philosophical idea sa magandang leader, magandang Pilipino, kailangan they always based on reason. So, may rason siya kasi alam niya ang sakit na mahihirap. Yes, the reason. And he has the wisdom. Although mababa ang kanyang pinag-aralan, sabi nila, but he has the wisdom. Maka-Diyos siya, makabayan, makatao, makakalikasan. Yun ang nakikita namin. Number 3, makikita, he has the moral values. Marangal, makikita mo, he has, at the same time, he has the spiritual values. Nandun nakikita natin sa kanya. So, if you will try to do the comparison, maraming matatalino ngayon sa Malacanang, sa Congress, sa Senate, in comparison with Manny Pacquiao, he is really nothing kung makikita mo. But, look at our country. We are still under the economic bankruptcy. So, I appeal, sabi ko sa mga grupo, lalong-lalo na mga kapatiran natin Muslim, why not magmuni-muni tayo, let us change the direction. In this guy, walang ibang nagpakilala sa kanya, walang ama, ina na pinakilala siya na siya ay ang datay na governor, mayor, hindi siya pinakilala ng gano'n. He strive hard from nothing, he's a cargador. From nothing into something. So, I think Pacquiao, he is destined to be the President of the Republic of the Philippines. Opinion ko lang yun po. He is really destined. Kasi to be a President of the Republic, hindi po pinapangarap yan. Wala pong qualification dyan na kailangan doctorate ka, kailangan abogado ka upang magiging presidente ka. As long as you are destined to be the President, no matter how, you will be the President of the Republic of the Philippines. Punta naman tayo sa mga iba ngayon, nakikita natin, si Lacson at saka si Soto, tungkol sa qualification, educational background at saka nagawa, wala na tayong masabi. Wala tayong masabi po sa kanya, nakikita natin. Pero ang kakulangan, tanggap ba sila ng sambayan ng Pilipinas? But I mean, the majority, the masses. So yun ang nakikita ko. Punta dito kay Bongbong naman, makita natin, we love him. Of course, Bongbong Marcos, we are also Marcos loyalists. Makikita natin. So, sana, he continue niya, he will declare na kung ano talaga ang plataforma niya. But, para sa akin, among all the candidates, ngayon, nakikita ko, Pacquiao, he has the most. Meaning, mayroon siyang puso at isipan maglingkod sa bayan. Hindi siya natatakot kanino man. Mayroon iba dyan, takot na eh. But siya, for the highest interest of the country, he will fight for his right. Medyo na-mesmerize lang ako, kaya ako tumatahimik. But I really wanted to say, siguro, hindi naman po pamumulitika. I'm the host of the program, pero sa narinig ko, parang ibig sabihin na sa atin ni Sharif, sa lahat ng mga potential leaders na pinag-uusapan, si Manny Pacquiao, we all know, is a self-made person. Hindi siya gumagamit ng pangalan ng
ama o ina, although marami nakakaalam, ang ina po ni Manny Pacquiao sumikat na lang dahil sa kanya. So, ngayon po, babalikan ko yung puntong yon. Kasi ang sabi nga ni Senator Sharif ay kay tayo po, hindi po ito pinipilit. Ito ay destiny if it's meant to be. At narinig ko rin na sinabing, at least with Manny Pacquiao, wala po siyang kinatatakutan. So gusto kong mas ma-expound yan because alam natin, Sharif, na ngayon ang daming tao ang parang naging controversial siya. At may sinabi pa nga, isang direktor na nakausap ko, sabing gano'n, wrong timing si Manny kasi ang sabi po, baka mawala ang popularity. Kayo na mas nakikilala niyo siya in person, palagay niyo ba nagkaroon talaga ng effect in terms of popularity, yung pagiging vocal niya and true to his words, yung kanyang honesty na gustong i-impart sa lahat ng Pilipino? Well, sa akin kasi, personally, nakikita ko kay Manny Pacquiao. He is a man of principle. He's telling the truth eh. Kung makita mo lang siya, makausap mo siya ng one-on-one, katulad namin, hindi kami mahirap mo kami pahangain sa isang leader eh. Kasi magsalita ka lang, malalaman namin kung nagsasalita ka ng totoo, hindi. So, when I meet Manny Pacquiao in person, nakikita ko, sabi ko, ang tao na ito, hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Alam mo, first, that strike in my heart when I meet with him, sabi niya sa akin, you know, Brother Sharif, I am a kargador eh. Wala na ako pwedeng siraan, sira na ako eh. Alam nila naman, galing ako sa mahirap. Pangalawa, alam naman ng taong bayan na wala akong pinag-aralan eh. Hindi ibig sabihin na wala talaga. Ibig sabihin, kulang ako sa pinag-aralan. But, I do the best that I can. Nag-aaral ako. Ginawa ko ang lahat ng bagay, strive ako. Because of my discipline, sabi ko, ay ibang magsalita sa Pacquiao. He's telling the truth. So, makikita natin, si Manny Pacquiao po, walang ibang tao nag-promote sa kanya. Walang pamilya, magulang, o sino ba nag-promote sa kanya. Ang nag-promote sa kanya, yung discipline niya, na gusto niya mabago ang buhay niya galing sa mahirap. Pinagpaguran niya yon, pinagsakripaysan niya, nakilala siya ng sambayanan Pilipino. Masama ba yun? Because of him, di ba? Walang nagpakilala sa kanya. Na-discovered siya ng tao, nakilala siya sa buong mundo. Ito pa yung maganda sa sinabi niya. Alam mo, Brother Sharif, nang nakilala na ako sa buong mundo, nangako ako sa Diyos, ang lahat ng kita ko, 50%, bibigay ko sa tao. Magawa ko pa bahay. So nakita ko, I was touched. Sabi ko, lahat sabi niya ng tinulong ko, hindi galing because senador ako. Galing sa pawis at dugo ko yan. So sabi ko, I was really touched sa tao na ito. Sariling pera niya, binibigay niya sa tao, tinutulong niya sa tao. So, walang ibang nagpakilala sa kanya maliban sa sarili niya at faith niya sa Diyos at ang Diyos. So, nakikita ko, maraming tao nagagalit sa kanya. Kung makikita natin ang comparison sa buong mundo, mas lalo mo siyang aapakan, mas lalo siyang mamahalin ng sambayanan Pilipino. So, in comparison dito, hindi katulad, ito, honestly speaking, makita naman natin, si Bongbong Marcos, nakilala siya because of his father. Yan ang totoo eh. Oo, of course, dahil din sa kanya. Pero di mo siya nakilala, may dahilan presidente ang tatay niya. Of course, dito, kapatid natin, mahal natin si President Duterte. President Duterte, mahal natin siya kasi sinuportahan ng lahat ng mga Muslim. Hindi lang Muslim, pati Christian. Pero nakilala si Sarah because of him din, bilang isang mayor. Ganun. But in comparison, makikita mo, malayo po ang agwat sa comparison. So, in other words, what we're saying po, dito, kahit na common tao, common, alam mo, yung Pilipinong ordinaryo ka, magkakaroon ka ng inspiration dahil anything can happen pala. It doesn't have to mean na, sabi nga ng iba, di ba, yung pinanganak ka daw na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung mamamatay ka ng mahirap, nasa sayo na yan, no? So, yun ho ang pinatunayan ni Manny Pacquiao, na siya, hindi man pinanganak na mayaman, but
Sa bagay, meron akong ibang kilalang ganyan, Sharif, no? Pero yun po, magiging inspiration ng mga tao who could relate, di ba? Yes, nakikita natin, madam, no? Nakikita ko sa kanya. Mm. Sa tagal namin nag-uusap, nakausap ko rin yung mga ibang leader natin ngayon. Pero, iba siya eh. Sabi nila, hindi siya marunong mag-English, hindi siya marunong. I just want to inform to the Ombudsman, especially to the Filipino people. English is not a measurement that you are intelligent. That is a qualification to be a President of the Republic of the Philippines or to be a Senator. Marami pong bansa dyan, they cannot even speak English. China and Arab people, they don't know how to speak English, some of them. In comparison, from 11th, 12th, 13th to 14th century, our leader before no read, no write, magtamak lang tayo. But they led the Asian country. Yumuyo ko ang lahat ng mga bansa. So, where is the qualification there? The qualification because you have the wisdom, you have maganda yung puso at isipan maglingkod sa bayan. So dito makikita natin kay Pacquiao, kaya ako sumasaludo sa kanya, nakikita ko walang ibang tao nagmulat sa kanya kundi sa disiplina niya. Alam mo madam, mayroon pa akong sasabihin, no? Sa boxing kasi kung makikita mo, actual ang labanan eh. There is no such cheating there. Ang boxing, almost 60% utak ang pinapagana. Kasi I am a martial arts eh. I am a black belt martial art. So nakikita mo, utak doon hindi lakas. Kasi parehas kayo, nagtitrain din kayo. May dalawang paa siya, may dalawang kamay ka. They are both nagtitrain sila, trainer sila, nagtitrain sila. Pero utak doon, ibig sabihin, makita natin, Manny Pacquiao, when he lead the country, kasi may utak siya. Hindi naman yan loko-loko na wala siyang management team. Manny Pacquiao, nakilala niya ang lahat ng head of state sa buong mundo. Even the President of the United States of America, pumupunta sa kanya. Lahat ng karamihan ng mga big-time multi-billionaire, kilala siya. Sinong nagpakilala siya? Because dahil sa kaganda ng puso niya and God restored him. Inangat siya ng Diyos. So, walang ibang pwedeng pababagsak sa kanya maliban ang Diyos. He is really destined to be the next President of the Republic of the Philippines in God's will. That's very well said. Pero ngayon po, dahil alam ko naman na although talaga you're speaking highly of Manny Pacquiao, but then alam ko na ang mga tao din na kilala ka na ay hinahangaan ka rin, no, in your own way. I'm sure that they would like to hear some inspirational thoughts from you and share. Kasi malaking bagay yan eh. Kung meron silang nakikitang taong may conviction, and that's you. I'm talking about your conviction. At ikaw naman na magbibigay ng suporta. So yung mga tao na naguguluhan pa, malaking bagay to hear from you. So what can you say? Salamat madam. Ito po ang address ko sa mga kabataan. No? Address ko sa mga kabataan. Sabi pa ni Dr. Rizal, the youth is the hope of the fatherland. Ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ngayon, you can make and unmake because the majority voters dito sa bansa natin, which is the youth. So mag-isip po tayo kung sino ang nararapat at karapat-dapat mag-lead sa bansa natin. We try. Marami na tayong sinubukan. Economist, lawyer, philosopher. Maraming magagaling sa bansa natin. We try already. So what happened to our country? I'm just giving you the comparison. What happened to our country? Mga kabataan, alam ko napakagaling ninyo mag-isip. Sa totoo lang, lahat kami ngayon sa under our age sumasululo sa inyo. Pero, you have to open your heart and open your mind. History repeat itself. Bakit nasabi natin? President Duterte is already paving the way. Under his leadership, nagpakita na siya. Ganito kayo mag-lead sa bansa natin. He is paving the way for the next president to come to follow the footsteps of him. But, in other way around, with moral values, with spiritual values, with dignity, with credibility. Yung bang makikita na diplomatic approach, so yun ang makikita natin. So I appeal sa sambayan ng Pilipino,
lalong-lalo na sa mga kapatiran natin Muslim Christian, this is the high time. Manny Pacquiao, he is only sparking. He is spark in calling for the unity and diversity among the Filipino people. He is only a figurehead, the one who runs the show, which is the Filipino people. We will decide, we will make and unmake. So, I appeal, let us try a new one, a young leader, a dynamic leader in the future that has a golden heart and golden mind dedicated to serve the people in the country. No other than our beloved Senator Manny Pacquiao, the next President of the Republic of the Philippines. So with that, I'd like to say, siguro po, having heard him, I'm sure you will all agree with me that we will need someone like Sharif Ibrahim Albani who will be with us almost always para po tuloy-tuloy ang guidance sa ating mga kabataan, sa ating mga televiewers. And because we are now on a digital TV, palagay ko naman po, hindi ito ang huling pagkakataon na maririnig nyo ang ating Sharif Ibrahim Albani. And can I preempt that by asking you to endorsing our station and that pwede mo ang tawagin itong SIA television pag oras mo na, di ba? Or an SN, marami tayong pwede maisip. Pag-uusapan po namin yan. Senator. I'm really happy na naririto ako ngayon sa CAR TV, but this is only the beginning. Kung kinakailangan, we propose na palakin natin para makilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. But we have a technical team. Kailangan ang management team, mabuo natin para makilala siya. Because ngayon, ang labanan ay technology. Exactly. And of course, tayo po, pasasalamatan natin Raymar Gutierrez, si R.R. Rodriguez or Carl, Crystal Clear, si Crystal Cruz, and syempre si Noe Lin, and of course, all the rest of the team. Ito po, right now, is only a broadcast that we wanted to hear from him directly, but we are looking forward. Total naman, mukhang maganda mapag-uusapan ni Dr. Rodriguez ng CAR TV, ng ating team, at syempre po ni Sharif Ibrahim Albani. And with that, having said that, gusto kong sabihin ang World Philosophical Forum na yun po ang mga makikita nyong events. Pwede nyo rin siyang mahanap sa ating YouTube channel. Meron tayo sa, basta sundan nyo po, Sharif Ibrahim Albani. If you have your Facebook account, nandyan, nakikita nyo. And we'll be hearing or seeing more of him in a lot of places, at nakikita ko naman na ang programang ito will continue on. And having said that, Senator, thank you so much. And siguro, yun nga ang planuhin natin, no? Let's talk more about more projects to come. Kasi hindi ko muna i-announce yung ibang natin event dahil darating pa yun. Marami po tayong magiging event. And senior citizens, if you're watching, Mila Magsaysay, eto na po, nakita nyo na in person. Si Nina Mislang and all the rest of our friends there. So, eto na muna po. Sa lahat ng mga kapatiran, lalong-lalo na ang bumuo ng CAR TV na ito, ako'y magpapasalamat sa inyong lahat at sa lahat ng Manny Pacquiao sumusuporta movement sa buong Pilipinas, Muslim Christian, lalong-lalo ng World Philosophical Forum, na nanawagan kami na magkaisa po tayo, magmalang, because the only organization here in the Philippines that we have and structure from Luzon, Visayas, and Mindanao, from Region 1 down to the National Capital Region. So nananawagan kami, this is the high time that we have the event this coming September 14-15 at Okada. So I also invite lahat ng mga regional director. We have also visitor outside the country. At sana magkaroon na ng maganda, wala na yung pandemic ito this coming September, no? Maraming salamat, nawa sumainyo ang tunay na kapayapaan. So, with that, gusto ko magpasalamat si Sharif Ibrahim Albani. Thank you for this moment and time na pinagbigyan mo ako dito sa aking maiden broadcast ng Special People. And next week po, wag po kayong mawawala because we'll continue having more programs. And of course, abangan natin ang pagbabalik ng sariling programa ni Senator Sharif Ibrahim Albani. So, bye for now.